wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo sa amin. Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoon. Bigyan po natin ng isang malakas na palakpak ating Panginoon ngayong umaga. At ako po'y nagagalak dahil muli tayo po'y nagsama-sama dito sa bahay-sambahan. At yung mga dating baguhan ay narito po ngayong umaga. Kaya isang pasalamat po sa ating Panginoong Jesus. Tinahiyan ko po ang bawat isa na tayo po ay tatayo at ating pong ihanda ang ating sarili sa pagpupuri sa ating Panginoon. At muli awitin natin yung inawit natin kanina. Awitin natin yung pasasalamat. Salamatan natin ang ating Panginoon dahil iningatan niya tayo at tayo po ay nakarating sa bahay-sambahan ngayong umaga. Marapat lamang na ang pasasalamat ay para sa ating Panginoong Jesus lamang. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Yes, Jesus. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat. Pasasalamat ang aming alay. Yes, Lord. Pasasalamat alay mong buhay. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Yes, Jesus. Sa dalangin aawitin
kadakilaan mo sa amin. Minsan pa ulitin natin, pupurihin, pupurihin namin ang iyong pangalan. Hallelujah. Awitan ng may kadakilaan. Yes, Jesus, ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat. Salamat po aming Yes, Jesus. Hallelujah. Pasalamat. Alay mong buhay. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay. Sa'yo'y alay. Hallelujah. Aming buhay. Yes, Lord. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay. Sa'yo'y alay. Aming buhay. Yes, ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tayo pong lahat ay umuko. Tayo ba'y manalangin? Ama naming Diyos na nasa langit, Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Lord, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Lord, kami po iyong iningatan, dinala sa bahay-sambahang ito ng safe, Panginoon. At ngayon, sa umagang ito, Panginoon, dalangin po namin na ihanda mo po, Lord, ang aming puso, ang aming buhay sa umagang ito para sa pakikinig, sa pagpupuri sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Lord, alam po namin na hindi po aksidente na narito kami sa bahay-sambahan. Alam po namin, Panginoon, na ikaw po ay may plano sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ano man pong kapahayagan na iyong ipapahayag sa kalagitnaan namin, naway ito'y tumima sa aming puso. At ito po ay hindi po mawala sa aming buhay. Ito ay aming maisabuhay sa araw-araw naming buhay, Panginoon. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong patuloy na pagiging tapat sa iyong mga salita. At yan po ang aming inaasahan sa mga panahong ito, Panginoon. At sa oras pong ito, dalangin po namin na gamitin mo po mightily ang lahat ng mga anak mo, Lord, na gagamitin, Panginoon, upang maging MC, song lead sa umagang ito. Wala po kami magagawa kung wala ka po sa aming buhay. Kaya kami po, Lord, ay nagpapasakop sa iyo sa umagang ito. Na hindi po yung aming sarili ang makita, kundi ang iyong kaluwalhatian. Lord, salamat po ng marami. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang gawain ito. At ngayon pa lamang ay amin pong inaangkin ang katagumpayan nito, Panginoon. Salamat po ng marami. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papurit pasasalamat. Tanging pangalan mo lamang, aming Panginoong Jesus. At may magsabi ng Amen. Amen. Palapakan po natin ng malakas sa ating Panginoon. At handa na po ba magpuri
pumalakpak, umawit sa ating Panginoon ngayong umaga? Yes. Amen. Minsan pa bigyan natin ng pinakakas sa palakpak ng ating Panginoon. Tayo magpuri. Huwag po tayong mahiya sa ating katabi. Gagawin natin ito hindi para sa kanila. Ito ay para sa ating Panginoon Jesus. Kaya tayo po'y magalak. Bigyan natin yung pinaka-the best na mapuri sa ating Panginoon. Awitin natin. Ako'y magpupuri. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri. Magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Kanyang iniligtas ang mga api. Nagpupuring lahat kanyang nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Amen. Magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y papalakpak. Papalakpak sa Panginoon. Ako ay papalakpak sa Panginoon. Ako ay papalakpak sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Kanyang iniligtas sa mga api. Magpupuring lahat ng kanyang nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Minsan ba ako'y magpupuri? Ako'y magpupuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa Panginoon. Magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat ng kanyang nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Minsan pa ako'y magpupuri. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Patuloy po natin siyang awitan ng pagsambang awit sa umagang ito. At lingid sa kaalaman ng iba, alam naman siguro natin kung ano po yung mga kaganapan na nangyayari sa ating mundo. Sa panahon ngayon, mga kapatid, naway updated po ang bawat isa sa social media pagdating po sa mga kaganapan na tunay nga na ang salita ng Panginoon ay nagkakaroon po ng katuparan. Kaya sa bawat isa sa atin na nakakaalam, tayo po ay mapalad dahil tayo binihiyaan, tayo ay pinangaralan ng mga mangyayari ngayong mga huling araw. Kaya marapat lamang na huwag po tayong patumpik-tumpik pa. Gawin na po natin yung mga bagay na nais ng Panginoon sa buhay natin. Huwag po nating sayangin yung pagkataon. Habang may pagkakataon pa po tayo, ibigay natin yung pinaka-the best, nanais ng Panginoon na gawin ng bawat isa sa atin, individually. Dahil ang kaligtasan po ng bawat isa ay hindi po
sa church kung saan ka nabibilang. Ang kaligtasan po ng bawat isa ay individual po. Kaya tayo po ay magdesisyon, tayo po ay ibigay po natin yung nais ng Panginoon habang tayo ay nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Na naway wag po nating pagsisihan pagdating ng araw. Tayo po'y pinaalalahanan, tayo po'y pinangaralan ng kanyang salita. Kailangan lang po natin isabuhay kung ano man yung ating napapakinggan at atin pong itong dalhin sa araw-araw nating buhay. Awitin po natin yung awiting kalakip ng awitin. Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Kung mayroon lang sa libong buhay, hindi pagkakait sa'yo'y ibibigay, gayong pamasakin isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang upay. Minsan pa, kung mayroon lamang, kung mayroon lamang sa libong buhay. Yes, Lord, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay, gayong paman sa'kin at isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat at gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin, wagas na pagsundan iyong dinggin, kalakip ng awitin. Minsan pa, ulitin natin sa umpisa. Mayroon lamang sa libong buhay. Yes, Jesus. Hallelujah. Amen, Lord. Amen. Hallelujah. Nag-isang taglay, siya nga po, Panginoon. Hallelujah. Upang ibigin ka nang walang humpay, gaya ng dagat at gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin, wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat at gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Yes, Jesus. Hallelujah. Amen, Lord. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin, wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng
napapag. Yes, Jesus. Amen. Yan po ang aming dalangin, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Tatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Kalakip ng awitin. Naway ganyan po ang masumpungan ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na tulad ng dagat na lagi pong patuloy na umaalon. Naway masumpungan ng Panginoon na patuloy po tayo. Ganun po yung pananampalataya natin sa Panginoon. At minsan pa awitin po natin ang ating Panginoon. Awitin po natin yung awiting ang panahon malapit na. Yes, Jesus. Patuloy pa tayong magpatianod sa presensya ng ating Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Yes, Lord. Ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pakaisipin na kung ikaw ay handang salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Minsan pa sa buhay mo ngayon, ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pakaisipin kung ikaw ba'y handa salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahong malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama, walang mawawaglit kahit isa. Second verse. O kay sarap manahan doon sa langit na bayan, tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na mga kapighatian. Doon sa Ama, ang buhay ay walang hanggan. Ang panahong malapit na, ang panahong malapit na. Yes, Jesus. Hallelujah. Amen. Humanda ka at humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama, walang mawawaglit kahit isa. Ang panahong malapit na, ang panahong malapit na, malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong
lahat magkakasama, walang mawawagli kahit isa. Walang mawawagli, walang mawawagli kahit isa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka po, aming Ama. Nawa yun po ang masumpungan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik na wala pong maiwan sa atin kahit isa. Makasama po tayong lahat sa rapture. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At makakaupo na po sa mandali ang bawat isa. Tayo po idadako na po sa isa pang bahagi ng ating gawain. Ito po ay ang paghahandog awit at pagpapatotoo sa ating Panginoon. At kung sino man po sa kalagitnaan ang nais po na magpatotoo or maghandog awit, taas lamang po ang inyong kamay. At sa unang pagkakataon, tawagin ko po yung dalawang brother namin na nag-practice kahapon. Si Tatay Renato at si Brother Domingo. God bless you po. Kana lang tang. Tayong dalawa. Palakpan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid na si Tatay Renato.
Panginoon sa buhay ng ating kapatid na si Tatay Renato. God bless you po, Tatay Renato. At mayroon pa po ba sa kalagitnaan na nais po maghandog awit or magpatotoo? Okay, tawagin ko po si Sister Ludi. God bless you po, Sister Ludi. Palapakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po ang prayer po, malaki po ang nagagawa ng prayer. Amen. Yung anak ko po kasi na nasa PNP, ano po siya ng civil service exam. And then, mga last month pa lang nangyari, nandun na nga po, nakapasa po siya. Through prayer lang po yan. Sa maniwala kayo sa hindi, pag pumupunta ang anak ko sa bahay, ang ginagawa ko lang namin, pinipray. Lalo na nung nabalitaan namin na mag-exam siya, nag-ano kami ng prayer. So ngayon, nung nakapasa siya, pumunta sa bahay, sabi, Mama, nakapasa nga ako, di man nga ako nag-exam. Sabi ko, si Lord ang may gawa niya. Naalala mo, nag-pray kita. So ngayon po, yan, praise the Lord. Nangyari po, ano. And then, ngayon naman po, di pa nagtatagal. Nagkaroon naman siya ng exam sa promotional exam. And then, nagkaroon na nga ng, andyan na nga, nakapaskil na sa out of, ano po, ano ba yan? Nakapasa sa 7. Nangunguna po siya. Nakapasa na naman siya for promotional exam ng PNP. So praise the Lord po, baga kahit hindi po nagsisimba ang bata, sa uwi siya sa bahay, nagpipray lang po kami ng protection and ano man ang ano niya. At isa pa po, kinuha po siya ng PD, director ng Catanduanes. Siya po ang gumagawa ng office works sa ano. So, yun po ang pinapasalamat ko kasi sa ngayon, ang kanya pong assignment is nasa, hindi siya nasa field. Ngayon, ang prayer ko, Lord, makasama naman namin siya, ganun, magkaroon naman siya ng time. Kasi talagang ang time niya, kahit duty, nasa pa rin siya. Obligado pa rin siya sa gawain doon kasi And papasalamat ko nung kinuha po siya ang naggagawa ng mga works sa office kasi naman siya sa computer. And then, nagsabi po yung pagbabalik ko, ililipat kita sa kampo. So, nagpapasalamat po kami. Ngayon pa lang na may ginagawa po ang Diyos sa prayer natin. Yun po ang the best. Kasi nakikita ko ang situation, wala na siyang panahon sa family, kung saan, talagang focus na lang talaga doon. Ngayon, kung nandun na po siya mailipat, office hour na lang, 8 to 5, and then may day off naman siguro. So praise the Lord na magkaroon man siya ng time sa ating Panginoon, lalo na sa panahong ito. Yun ang prayer ko at ito ay naganap. Thank you, Lord. Sa Kanya lang po ang kapurihan ng lahat. God bless you po, Sister Ludi. Tunay nga na pinapatunayan lang ng Lord kung gaano siya makapangyarihan, lalo na dun sa mga tao na talagang nananalangin sa Panginoon. Na sabi nga 'di ba ng Panginoon, humingi ka lang sa Kanya kung ano yung gusto mo o kung ano yung panalangin mo sa Kanya at siya po ay sasagot sa iyo sa panalangin mo. Kaya atin pong wag po nating kaliligtaan yung panalangin kasi napakalaging halaga po 'yan. Yan po yung connection natin sa ating Panginoon. Through prayer, pwede mo pong ma-experience yung presensya ng Panginoon habang ikay nananalangin. At sigurado, tutugunin ka po ng Panginoon sa panalangin mo. Maging maging tapat ka lang sa Kanya. At habang nagpipray ka, panampalatayanan mo yung prayer mo. Dahil yun po ay magkakaroon ng katuparan. Ganyan po ang ating Panginoon. Tapat po siya sa Kanyang pangako. Palapakan po natin minsan pang ating Panginoon sa buhay ng ating kapatid na Sister Ludi. At mayroon pa po ba ng nais na magpatotoo ngayong umaga? Or maghandog awit? Sister Josephine? Next Sunday na lang. Okay? Okay, Sister Josephine. Okay. God bless you po, Sister Josephine. Hello. Meron naman. Mga
2017 pa to nangyari sa buhay ko. Pinatotoo ko na to minsan sa San Roque, tsaka sa Palnab nung dandong pa tayo. Ay, ano ba to? Valencia. Oo, pinatotoo ko na rin to. Kasi nang 2017, na-aksidente ko sa tricycle sa Panganiban sa Payo nung nasa Bagabanok pa kami. Tapos, nabalikat ko. Kaya may bukol. May bukol yan. Nandiyan pa x-ray niya, pati CT scan sa ulo ko. Grabe yung pangyayari talaga na yun. Wala na akong malay, wala akong alam. Basta nagising na lang talaga ako. Nasa hospital na ako sa hospital sa Payo. Valerio ba yun? Valerio Hospital. Oh. Tapos, sabi ng doktor, i-transfer ako dito sa Birac, dito kay Balmadred. Pagdating dyan, yung x-ray, kailangan bakalan yung balikat ko. Kasi talagang fractured siya. Yung buto niya dito. Kasi dalawa pala yung buto dito. Siya. Kaya parang may tumutusok na yung pamagano ko, parang hindi ko nakalaki. Tsaka hindi ako makahiga, di makagalaw. Ganun lang, natutulog ko, ganun lang talaga. Tapos, yung sabi ni Dr. Candelaria, diyan, yung sa buto, kailangan ako ilipat ng Legazpi para maoperahan. Kailangan ng 36,000. Saan ako kukuha ng 36,000? Na hirap pa kami noon. Walang magbibigay sa akin. Saan ako kukuha nun? Sabi ko, Dok, wala kami pera. Baka may ibang solusyon pa. Solusyonan mo na lang po kung ano po yung pwede. Nagpabili ng band-aids na para may suporta lang dito na hindi pwedeng magalaw-galaw. Lagi na lang. Pag halimbawa maliligo, hindi nga ako makaligo kasi yung kahit puro dugo yung ulo ko. Pinahihiga ako ng anak ko sa papag, sinasahod lang yung batya para liguan lang yung ulo ko, matanggal yung mga dugo. Kasi talaga yung pati dito, walo yung tahi dyan, kaya kitang-kita pa yan. Walong tahi talaga. Oo. Tapos ito sa ng mata ko, yan, may tiklat, di ba? Isang tahi, dalawang tahi din yan. Kailangan ng ni doktora, bulag na ako kasi puro dugo talaga lumalabas. Pero sa awa ni Lord, kasi sabi ko, pa lang noon, una ko pa lang nakilala yung salita ni Lord, kina Pastor Enoch, bago pa lang. Sabi ni Lord, pwede naman tayo magpagaling, di ba? Lang talaga, humingi lang ako ng, kung ano may mga kasalanan ko kay Lord, linapit ko talaga sa Kanya. Tapos mag-isa lang talaga ako sa kwarto, nag-pray talaga ako kay Lord, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, wala akong pera na gagastusin para mabakalan to. Wala naman po siguro imposible sa iyo na nagawa mo kami na walang kahit ano po. Alam ko po, kaya mo po itong ibalik sa akin na makakilos ako. Kasi mga anak ko maliit pa eh. Sabi ko, kailangan pa ako ng mga anak ko. Yung anak ko si Bunso, pa lang? 5 years pa lang siya. Niyak talaga ako kay Lord. Sabi ko, Lord, walang imposible sa iyo. Maniniwala pa ako. Pagagalingin mo ako, mababalik to. Nilalapat ko lang po talaga, ito totoo yan. Nilalapat ko lang yung palad ko dito. Naramdaman ko talagang umiinit siya na parang may dumadampi dito na mainit ako. Humuhupa talaga, unti-unting humupa talaga yung pamaga. Tapos, parang sabi ko parang kaya ko na ito igalaw. Parang kaya ko na ito, sabi ko igalaw. Hinawakan ko yung isang tamong tubig. Pero ang sabi ng doktor, kahit hindi pwede igalaw talaga kasi talaga to. Hinawakan ko isang tamong tubig para, di ba, pag nagpupo tayo, kailangan maghugas. Sabi ko, kaya ko na talaga, naiburos ko na, nabitbit ko na. Tapos follow-up, check-up ko na, kasi nangyari ang aksidente is February 21, March 29 is follow-up check-up dito sa Birac. Pag follow-up check-up ko, nagulat yung doktor, si Dr. Candelaria, hanggang na, buhay pa ngayon si Dr. Candelaria, yung doktor ko talaga. Sabi niya, nung x-ray na, tapos CT scan ulit, kasi nga may bukol pa yan dyan, parang sabi baka mamu yung dugo, magkaroon ako ng cancer. Doon sa CT scan is clear na talaga, wala na. Tapos yung x-ray ko, sabi niya, te, ano po, pinahilot mo ba yan? Anong ginawa mo dyan? Sabi ko, wala po akong ginawa. Pinag-pray ko lang po, Lord. May himala, sabing nangyari sa'yo. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, nagkadugtong na yung buto, tapos parang naanuhan na ng laman. Sabi niya, okay na, pero wag mo tong pipersahin kasi baka ma-dislocate. Sabi ko, totoo, Dok? Sabi niya, oo, totoo. Pero sabi, lagyan mo muna, wag mo nang tanggalin yung mo, baka maano pa ulit yan. Sabi ko, Dok, wala na akong nararamdaman talagang sakit. Kayang-kaya ko na talaga. May pinagawa pa siyang patotoo sa hospital. Sabi, sige na, bitbitin mo nga itong bag ko. Ginanyan ko talaga. Sabi, walang masakit. Sabi ko, wala po. Sabi, thank you, Lord. Sabi niya gano'n. May himalang ginawa si Lord sa buhay mo. Doon ako umiyak ako doon sa hospital. Pati siya umiyak. Sabi niya, totoo talaga si Lord. Sabi ko, opo, kasi buhay talaga ako si Lord. Ginagawa niya talaga lahat. Yun yung pinapatotoo ko.
pinapasalamat ko kay Lord hanggang ngayon dahil hanggang ngayon talaga walang nararamdaman ditong sakit. Thank you, Lord. God bless you po, Sister Josephine. Napaka patotoo ng ating kapatid na Sister Josephine. Kumbaga, himala yung nangyari sa kanya, no? Nabalian tapos walang operation na nangyari. Through prayer lang, nagkaroon po ng kaayusan yung kanyang balikat. Napakabuti talaga ng ating Panginoon. Palagi niyang pinapatunayan sa bawat anak niya na totoo ang kanyang pangako. Amen. Kaya pasalamatan natin ang ating Panginoon lagi sa mga ginagawa niya sa buhay natin. At mayroon po ba na nais na po ito? At kung wala na po, siguro dadako na po tayo sa counting announcement. Magkakaroon daw po tayo ng music clinic doon po sa mga young people or adult na gusto po na matuto or matutong gumamit ng mga instrument natin para sa tuwing magagawain po tayo, mayroon po tayong mga musician. Dahil napansin nyo naman siguro, kulang po yung ating mga, marami tayong instrument pero kulang po yung mga gumagamit. Pero sabi nga sabi ni Brother Hansel, mayroong instrumento pero walang gumagamit, God will provide, sabi niya. Kaya panampalatayanan po natin yung bagay na ito. Palapawan natin ang ating Panginoon. Tayo po idadako na po sa bahagi ng pagbibigay. At habang inaawit po natin yung awiting The Windows of Heaven, pwede na po natin ibigay yung ating kaloob sa ating Panginoon. Sabayan niyo po ako mga kapatid sa pag-awit. The windows of heavens are open. Blessings are falling today. There's joy, joy in my heart, since Jesus with everything's right. I give Him my old tattered garments. He gave me a robe of pure white. I'm thirsty today on the manna. That's why I'm happy today. The windows of heaven are open. Blessings are rolling today. There's joy, joy, joy in my heart, since Jesus everything's right. I gave Him my old tattered garments. He gave me a robe of pure white. I'm resting today on the manna, and that's why I'm happy today. I'm resting today on the manna, and that's why I'm happy today. Amen. Amen. Hallelujah. At iyoko po natin ang ating mga ulo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa isa pong privilege na ibinigay niyo po sa bawat isa upang kami po'y makapagkaloob sa umagang ito, Panginoon. Ang lahat po, Panginoon, ng nasa amin, Panginoon, ay galing po ito sa iyo. Kaya Ama, bigyan niyo po kami, Lord, ng kalakasan, ng puso na handang sumunod, handang mapagamit sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Lord, sa gawain po ng pagbibigay, inayin mo po ang bawat isa na maging tapat sa gawain ito. Tulad nga ng iyong mga pangako na lagi mong pinapatunayan sa bawat anak mo, Panginoon, na ikaw po ay tapat, tumutupad sa iyong mga pangako. Dahil sinabi mo na
kung ano man po, Lord, yung aming dalangin sa iyo, ito po ay yung ipagkakaloob sa amin. Kaya Ama, salamat po ng marami sa pagkakataong ito, Panginoon, na makapagbigay po para sa iyong gawain sa bahay-sambahang ito, Panginoon. At dalangin po namin na magamit po ang mga salaping ito sa expansion pa, sa marami pang kaluluwa, Panginoon, na iyong tatawagin sa lugar na ito ng Catanduanes. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po namin maingat na ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Tanging pangalan mo lamang, aming Panginoong Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Thank you, Lord. Palapakan po natin minsan pa ang ating Panginoon. At tayo po ay dadako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain. Ito po ay ang pagkain spiritual. Kailangan po ng ating spiritual na buhay. Kaya mag-focus po tayo sa salita na ihahayag sa kalagitnaan natin. Hayaan po natin na bawat salita na babanggitin sa pulpito ay pumasok sa kaibuturan ng ating puso. At ito po ay hindi mawala, atin po itong magamit sa araw-araw nating buhay. At ini-encourage ko po ang bawat isa na iwasan po natin yung kung ano man na distraction na pwede po makapag-distract sa ating pong tagapagsalita ngayong umaga. At awitin po natin yung awiting sa biyaya mo habang pinaghahanda po ang ating mission. Yes, Jesus. Ang buhay kong ito pagkana sa biyaya mo. Kahit na ako'y nagkukulang sa'yo, kung minsa'y nadarapa habang naglilingko, buhay ko ay may asa dahil sa biyaya mo. Sa biyaya mo. Sa biyaya. Yes, Jesus. Papatuloy ako di sariling lakas, kundi sa pag-ibig mong wagas sa iyong salita. Magtitiwala ako, yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas, dahil sa biyaya mo. Ang buhay kong ito'y puno ng kagalakan, kahit minsa'y napapagod ang aking isipan. Pagsubok may nagdaan, di ako pababayaan. Buhay ko'y may katiyakan, dahil sa biyaya mo. Sa biyaya mo. Tayo po tayo lahat. Yes, Jesus. Di sariling lakas, kundi sa pag-ibig mong wagas sa iyong salita. Magtitiwala ako, yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas, dahil sa biyaya mo. Sa biyaya mo. Sa biyaya mo. Papa
kita. Pagtitiwala ako, yamang nalalaman mo. Ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas. Dahil sa biyaya mo, mayroong lakas hanggang wakas. Dahil sa biyaya mo. Palampakan natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Meron akong gustong ipaawit. Marahil hindi pa ito napakinggan ng ating mga musician. Gusto kong mapag-aralan ngayong umaga. Amen. Awitin natin yung Laging May Tagumpay. Sabayan na lang muna nila ako, and then once nakuha nyo na yung tono, pwede nating sabayan ng ating instrument, no? Praise the Lord. Laging May Tagumpay. O Diyos na dakila, salamat sa'yo, sa iyong kabutihan na aming natamo. Salamat sa biyaya, tanglaw ng buhay. Dahil sa iyo, O Diyos, kami ay tagumpay. Minsan pa, O Diyos na dakila. O Diyos na dakila, salamat sa iyo, sa iyong kabutihan na aming natamo. Salamat sa biyaya't tanglaw ng buhay. Dahil sa iyo, O Diyos, kami ay tagumpay. Ikaw ang aming pag-asa. O ikaw ang aming pag-asa. Hallelujah. O ikaw ang aming ligaya. O ikaw ang aming gabay sa buhay. Sa'yo'y amen. Yes, Lord. Next verse. O di dapat sabihin pagkat ika'y nagwika, sapat ang biyaya sa pinakadakila pakikipagbaka. Lubos tagumpay ng iyong nobya. Ikaw ang aming pag-asa. Sige, bright. Hallelujah. Yes, Lord. O ikaw ang aming gabay sa buhay. Sa'yo'y laging may tagumpay. Last verse. Sino mang isila ng Diyos na banal, pagwawagian niya ang sanglibutan. Di magugupo, di mapaglilinlangan, dahil lakas ng Diyos ang pamanantahan. Sing it right.
sa buhay, sa'yo laging may tagumpay. Sa'yo'y laging may tagumpay. Sa'yo'y laging may tagumpay. Purihin natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin siya. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. At Ama, purihin po ang iyong dakilang pangalan sa umagang ito. Lord, ang lahat ng bagay ay pinagtagumpayan mo na sa krus ng Calvary. 2,000 taon na ang nakakaraan. Kaya Panginoon, kami rin naman Panginoon sa panahong ito ay masasabi naming mga mananagumpay Panginoon dahil sa tulong mo Ama. Lord God, damin mo po ang aming pagsambat papuri sa umagang ito Panginoon, na ito'y maging mabangong samyo sa iyong pang-amoy Ama, ang aming mga awitin, ang aming mga pasasalamat, testimonial Panginoon. Lord, patunay Panginoon ang kadakilaan mo sa kalagitnaan namin Ama. Lord God, sa umagang ito muli, sakupin mo po ang bawat bahagi ng gawain. Lord God, lalo na Panginoon ang iyong mga salita na bubuksan sa umagang ito. Hayaan mo Panginoon na magdagdag muli ng pananampalataya Panginoon sa aming mga puso, Lord Jesus. Ministers to us Panginoon sa umagang ito. Batid mo po ang mga pangangailangan ng aking mga kapatid. Anumang uri Lord, anumang klase ng pangangailangan Panginoon, we pray Lord na tugunin mo po sa umagang ito Panginoon. Amin po ikinukumit sa iyo ang lahat. Ganun din po ang iyong lingkod Panginoon para sa iyong kaluwalhatian. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Bago kayo paupuin, tayo magbabasa ng salita ng Panginoon. Amen. Sino po ba nag-enjoy last Sunday ng ating munting topic? Praise the Lord. The Gentile Dispensation, no? So, nag-iisip po ako gabi kung ibang topic naman po, pero ayaw kong iwanan ang topic na ito at gusto nating sundan. Maybe abutin pa tayo ng mga ilang buwan para tapusin ang topic na ito dahil ito po ay napapanahon. But we continue pray sa leading ng ating Panginoon. Praise the Lord. Okay, so sabi po dito sa Daniel 2, verse 36 to 37. Praise the Lord. Amen. Ito ang panaginip at aming sasaysayin ng kahulugan ni Yaon sa harap ng hari. Si Daniel po ang nagsasalita at kausap niya po ang mahal na haring Sinibukadnesar. Ikaw, o hari, ay hari ng mga hari na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan at ng kalakasan at ng kaluwalhatian. Next. At alinmang tinatahanan ng mga anak ng mga tao, ng mga hayop sa parang, at ng mga ibon sa impapawid, ay ibinigay sa iyong kamay, at pinagpuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ang ulo na ginto. At pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mababa sa iyo. Okay? After ng Babylonian Empire, may darating na isang kaharian, pangalawa. At ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. Yan po yung pangatlo. At ang ikaapat na kaharian, diyan po tayo magdedwell this morning, no? At ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal. Palibhasay ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng lahat na bagay. At kung paanong dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya ay magkakaputol-putol at madidikdik. Okay? At yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapalayok at ang isang bahagi ay bakal ay magiging kahariang hati, no? So yung ikaapat na kaharian sa dulo niya ay magiging divided, no? Magiging kahariang hati. Ngunit magkakaroon yaon ng kalakasan ng bakal, yamang iyong nakita na ang bakal ay nahalo sa putik na luto. So this morning, part 2 tayo, the Gentile Dispensation, part 2, at ang ating munting subtitle, the Transformation of the Fourth Empire, no? Ang pagpapalit anyo ng ikaapat na kaharian. Purihin ang Panginoon, tayo mga kaupo na. God bless you mga kapatid. Praise the Lord. Okay, so magandang umaga po muli sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. At okay, katulad po ng in-announce po ni Brother JR, magkakaroon po tayo ng music clinic, no, para tulungan po ang ating mga
ang ating music department na lalong mag-improve. Sino po bang nag-i-enjoy sa ating mga awitan? Amen. Hindi pa po kompleto ang ating banda. Pero we enjoy the music, we enjoy the songs, no? Amen. At walang kupas, Brother JR. God bless you. Kaya nga atin pong pinagpaplanuhan na this coming Saturday, magkakaroon ulit tayo ng practice sa Mabato. Okay? So, lahat po ng young people, no? Kung sino man po ang gustong sumama, welcome po kayo, no, na makasama sa amin para bumiyahe papunta ng Mabato, San Miguel, no? So, yung Buena Vista, possible 3 silang young people, no? Hopefully, makasama po sila dito sa church. 1 p.m., aalis na po tayo dito sa church, no? Papunta po ng Mabato para 2:00 po nandun na tayo. Then we have 2 to 3 hours para mag-practice. And after that, we going back here in Birak para naman makapag-prepare po ang bawat isa para sa kainomagahan na pagsamba natin, no? Para hindi po tayo masyadong gabi. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At also, we thank you for the Lord sa tagumpay ng operation ni Sister Glenn. Amen. God bless you, Sister Glenda. At masaya po kami. We're not expecting makasama namin kayo ngayon. Iniisip ko po na you're under recovery pa. Magpapalakas muna kayo. Pero purihin ang Panginoon sa buhay nyo. Amen. Ang Panginoon ang patuloy na tumugon ng iyong mga panalangin. Praise the Lord. Okay. Amen. Okay. Last few days, kami po ay nag-uusap ni Mrs., no? Nagkukwentuhan kami regarding sa ministry. And kung mapapansin nyo po, ang ating church ay tinatawag na EVA, no? EVA go na ngayon kasi global outreach na siya, which is Elect Bride Assembly. Amen? We're claiming na tayo ang nobya ni Kristo sa huling panahon, the bride. At one time, merong isang brother na nakatanong sa akin, so ano yung specific meaning nun or the difference between the son and daughters of God and the bride of Christ? Kasi before, nung tayo nasa denomination pa, tinatawag tayong sons and daughters of God, tama? Same thing today, no? We are the sons and daughters of God. Yan po ang katotohanan, no? But sa mas mataas na level ng relationship, ito na po yung huling panahon, no? Na ayaw ni Lord na maging anak lang tayo. Ano ang difference ng anak sa asawa? Okay? Kapag anak ka, lagi ka naghihintay ng command sa iyong mga magulang. Tama? May utos sila na kailangan mong sundin. At may mga lihim ang mag-asawa na hindi sinasabi sa anak. Amen? Limited ang kaalaman ng anak dun sa mga bagay ng mga magulang. Pero kapag asawa ka, ibang relationship po yun. Lahat ng alam ng asawang lalaki, pinapaalam niya sa kanyang asawang babae. Amen? So this age, itong huling panahon, ganyan po ang nais relation ng ating Panginoon. Na tayo'y maging nobya, no? At maikasal sa Kanya, the Word and the Church become one. Yan po ang ibig sabihin ng kasalan, no? At walang lihim ang asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Vice versa, tama? Kaya nga sa huling panahong ito, lahat ng hiwaga ng Biblia ipinapaalam sa atin. Amen? At yan po ang ating natutunghayan, mga kapatid, no? At ito'y tulang bulong ng pag-ibig sa atin, no? Na yung mga lihim niya, sinasabi sa atin, hindi po alam ng hindi alam na kapitbahay natin, hindi alam, minsan na mga kamag-anak natin, hindi alam, na si Lord ay naghahayag na sa atin. Amen? Na before the foundation of the world, nasa kaisipan niya na pala tayo. Sabi ng kasulatan, bago pa gawin ang sanglibutan, ang kordero ay napaslang na, pinatay na. Amen? Kailan ba pinatay si Lord? Nag-manifest 2,000 years ago. Tama? Pero sabi ng Biblia, bago pa lalangin ang sanglibutan, ang kordero ay pinaslang na. Bakit? Mga kapatid, kasi yun ang plano ng redemption ni Lord. Bago ka pa lumabas, mayroon nang nakalabas, nakaalay, no, nakahanda
na alay para sa mga kasalanan natin, mga kapatid. Amen? Di ba, isang napakasarap pakinggan na malaman na, Lord, bago pa kami isilang, alam mong magkakasala kami, meron ka nang inihandang alay para sa kasalanan ko. Amen? Yun po ay pag-ibig ng Panginoon sa atin. Praise the Lord. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon at nawa higit niyong ma-appreciate ang mensaheng ito sa huling panahon. Amen? Kung bakit mensahe sa huling panahon? Kasi merong mensahe ang Diyos sa bawat panahon. Ibang mensahe sa panahon ni Noah. Ang mensahe sa panahon ni Noah, gumawa ng arka si Noah. Tama? Praise the Lord. Pagdating ni Moses, iba yung mensahe ni Moses. Sabi kay Moses, ilabas mo ang bayang Israel. Hindi siya gumawa ng arka kasi hindi na yun ang mensahe ng panahon na yun. Iba ng panahon po kasi. At sa panahon natin, amen, ang sabi ng Biblia, come up higher. Praise the Lord. Kailangan magkaroon tayo ng mas mataas na level ng pananampalataya at ng relasyon sa Panginoon para tayo agawin, i-rapture sa panahon ito. Alright? Praise the Lord. Okay. Salamat sa Panginoon. Muli, no, ating tunghayan itong isa pang hiwaga na nasaksihan natin last time. Pwede ba nating uling basahin ang ating bersikulo sa pinakaumpisa? Praise the Lord. I got 1 hour. Okay. Ito ang panaginip at aming sasaysayin ang kahulugan niyaon sa harap ng hari. Okay. Ang background ng istoryang ito, si Nabucodonosor ay nanaginip, tama? At yung panaginip niya ay nakakatakot, mga kapatid, no? Kaya nung magising siya, pinatawag niya lahat ng matatalinong tao sa Babylonia para ipaliwanag ang kanyang panaginip. Sa kasamaang palad, yung panaginip ay nakalimutan niya. Di ba? Pero ito si Daniel, dahil siya ay propeta ng Diyos ng panahon na yan, siya ang mensahero ng panahon na yan, sa kanya ipinakita yung panaginip ni Nebuchadnezzar. At siya lang ang may kakayanan na magpaliwanag nung panaginip kasi ang lihim ng Diyos ay dumadaan sa propeta, mga kapatid, no? Amos 3:7. Okay. Next. Praise the Lord. Doon sa panaginip niya, mayroong isang larawan na nakakatakot, no? Ang ulo ay ginto. Walang iba ang Babylon Empire. Next. Okay, yung sumunod na kaharian ay ang Medes Persia, Persian Empire, mga kapatid. At yung pangatlo ay ang Grecian Empire. Lahat po yan ay dumaan sa mundong ibabaw. Pero yung pang-apat, yung ika-apat na kaharian, walang iba ang Roman Empire. No? At yung Roman Empire, sa panahon ni Jesus, nang siya ipinanganak sa sabsaban, ang naghahari sa bayang Israel nung panahon na yan, ay walang iba ang Roman Empire. Praise the Lord. At mga Romano pa nga ang nagpapako sa ating Panginoon sa krus ng Calvary. Nakakasunod po? Okay, gusto kong balikan saglit yan para wag po tayong maiwan maya-maya, no? At ito ay kaapat na kaharian, sabi sa dulo, no? Nung sabi doon sa panaginip, yung legs ay bakal, no? 2 bakal na nangangahulugang Roman Empire. Pero pagdating sa mga paa, yung mga daliri, yung paa ay naghahalong bakal at putik. So, ibig sabihin yung kaharian ay naging hati, mga kapatid. Okay. So, tungayan natin ngayong umaga kung ano ang nangyari dyan sa Fourth Empire. Okay, next. Next. Sige po. The transformation of the Fourth Empire. Sabi ni Brother Branham, narito inihayag kay Daniel, no? Ang mga bagay na paparating. Amen? At sa panahon natin, ito'y history na lang. Kasi nagdaan na ito, mga kapatid. Mga history na prinupusiya sa panahon ni Daniel. Ano to, mga kapatid? Galing sa mga bagay na prinupusiya sa panahon ni Daniel hanggang sa pagbabalik ni Hesukristo. Pangalawa na,
Pangalawang pagbalik niya. Yung unang pagdating niya, ibinigay niya yung kanyang buhay. Tama? Napako sa krus. Pero ang sabi ng propesiya, nung nakita niya, itong ikaapat na kaharian hanggang sa pangalawang pagbalik. Hinihintay ba natin ang pagbabalik ni Lord? Alright, no? Pagbalik ni Lord, ito pa rin kaharian ng Roman Empire ang nananagana. Kaya nga yan ay, sabi ng prophecy, isang bato ang nanggaling kung saan at tinamaan yung kaharian na yun at nawasak. Amen? Walang iba ang kaharian ng Panginoon, ang tanging magwawasak dito sa kaharian ng Roman Empire. Praise the Lord. Okay. Next. It had within 4 historical divisions which were known by the dominating empire. Sa bawat panahon, siyempre may mga emperyo nung panahon na yon. Pero itong mga ito ang namamayani nung panahon na yan. Okay? Ang Babylonian Empire, after niya dumating ang Medo-Persian, which is natalo niya ang Babylonian. At itong Medo-Persian naman, tinalo naman ng Grecian sa pangunguna ni Alexander the Great. Alright? At dumating na ang Roman Empire. Ito yung mabagsik, mga kapatid. The greatest and the most absolute monarchy was the Babylonian, which was typified as the head of gold, no? Sa lahat daw na kaharian, mga kapatid, ang pinakadakila na kaharian, walang iba yung Babylonia, no? Dahil napakatatag nung panahon na yon. Praise the Lord. Mahabang panahon ang kanyang ipinamalagi. Okay? Finally, okay, next, came the last kingdom, which was the Roman Empire, typified as the legs and feet, no? Nakakasunod po? But wherein the former kingdoms, we are typified as pure minerals. Yung tatlo, doon sa propesiya ni Daniel, mga minerals sila, di ba? Gold, silver, and bronze, no? Mga mamahaling minerals yan. Okay? Pero pagdating sa Fourth Empire, hindi minerals kundi bakal. No, sa ano yung bakal? Ginagawang sandata. No, ginagawang espada, sibat para manakop, okay, ng mga lugar, no? This last empire was pure iron only in the legs. Okay? Dito sa kanyang legs, mga kapatid, ay puro bakal. Signifying kung gaano siya kalakas, kung gaano siya katibay, no? Amen. For when it come to the feet, it was mixture of iron and clay. Ang nakakapagtaka, pagdating dun sa paa, naging bakal at putik, mga kapatid. So ano yung sinisignify niyan, mga kapatid, no? Praise the Lord. This last empire, ano yung last empire na yon? Roman. Would endure in its peculiar mixed state right up until Jesus' return. So yung Roman Empire pala, kung bakit naging putik at bakal, praise the Lord, ito daw ay mananatili hanggang sa pagbabalik ni Jesucristo. Siya yung namamayani. Amen? Now, ang tanong, may empire bang namamayani sa panahon ngayon? Parang wala, di ba? Akala nyo lang wala, pero meron. Praise the Lord. At yan ang ating tutuklasin, mga kapatid, no? Praise the Lord. Okay? So, hinihintay natin ang pagbabalik ng ating nobyo, walang iba, the Lord Jesus. Pagbalik niya, ito pa rin ang namamayaning imperyo, no? Kaya kailangan yang mawasak, mga kapatid. Okay. Praise the Lord. Next. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon, ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian. Karugtong po ito noong panaginip, no interpretation ni Daniel doon sa panaginip, no. After nung ika-4 na kaharian, ang sabi ng Diyos, sabi ni Daniel, sa mga kaarawan ng mga haring yaon. So nananatili yung kaharian, di ba? Ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian. Ang Diyos ang maglalagay na hindi magigiba kailanman. Yan ang kaharian natin, mga kapatid. Amen. Yan ang ating inaasahan, no? Praise the Lord. Yaoy lagi, yaoy lalagi, magpakailanman.
Amen? Praise the Lord. But the truth is, mahirap po, no? Sabi ng Biblia, masikip ang daan patungo sa buhay. Praise the Lord. Kasi hindi po uso sa panahon natin yung kaharian na yan, no? Marahil pinagtatawanan tayo, no? Asa na yung Kristo yung hinihintay nyo? Tagal nyo na, hindi parang dumarating. Hintay lang kayo. Sabi nga, ang bida ay nasa huli ang halakak. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Okay, next. Okay. So, i-summarize natin mga kapatid yung propesya sa Daniel chapter 2. Okay, yung Babylon Empire, ito po yung panaginip ni Nebuchadnezzar at nung ininterpret na po ni Daniel, yan po, yung Babylon Empire, yung gold, okay, Medo-Persian, Grecian, and yung pagan Roman Empire. Bakit pagan? Kasi ang Roman Empire ay sumasamba sa maraming Diyos-Diyosan noon pa, mga kapatid. Hindi pa sila naging Christian, no? Roman Empire pa lang sila, yan na po ang panambahan nila. Alright? May mga tinatawag nga silang, ano yung mga Diyos nila? Mercury, tama ba? Or Grecian. Mercury, Uranus, Venus. Napakarami po nilang Diyos, mga kapatid, no? Yan po ang tawag sa pagan empire. Okay? Pero pagdating daw sa dulo, nahati. Praise the Lord, East and West Roman Empire. History po, mababasa niyan. Okay, next. Yan po yung lion sa Daniel 7. Okay, yung Medo-Persia naman ay hawig sa bear, no? And then yung Grecian, hawig siya sa leopard. At yung Roman, hindi ma-describe, no, kung anong klaseng hayop dahil sobrang nakakatakot niya, no? Different from the first three beasts, kasi meron daw siyang 10 sungay, no? Doon sa pangitain ni Daniel, mga kapatid. Okay, next. Ayan. Praise the Lord. Kanina sa Daniel chapter 2, pinagtibay ng Daniel chapter 7. Yan po yung pangitain na, hindi na panaginip ni Nebuchadnezzar. Pinakita ng Diyos kay Daniel. Praise the Lord, yung 4 na kaharian na dadaan sa mundong ibabaw. At dito siya namangha sa Daniel 7.7. Okay, next. Ano bang sinasabi ng Daniel 7.7? After this, pagkatapos daw makita ni Daniel yung 3 klase ng hayop, I saw in the night visions, and behold, a 4th beast, yung ika-4 na halimaw or na hayop, no? Dreadful and terrible, and strong exceedingly, and it had great iron teeth. Okay? Anong ginagawa niya? It devour and break in pieces. No? Ganun siya katindi, no? Na talagang sinisira niya anumang daanan niya, mga kapatid. No? And stamp residue with the feet of it. Kapag mayroong naiwang medyo nakatayo pa, inaapakan daw ng kanyang mga paa. Ganon kalupit itong kaharian na ito, mga kapatid. Naalala nyo, nang si Jesus Christ ay mapako na sa krus, at sakupin ni Titus ang Jerusalem. Amen? Anong ginawa ni Titus? Pinalibutan niya yung buong Jerusalem, no? At walang nakalabas na mga Hudyo. Ganoon siya kataktika sa pakikidigma. Dahil hindi makalabas yung mga Hudyo doon sa Jerusalem, anong ginawa ng mga tao doon? Yung mga anak nila, kinain nila. Wala na silang makain eh. Pag lumabas sila, papatayin sila, mga kapatid. Praise the Lord. At yung temple, praise the Lord, doon giniba ng Roman Empire. Naalala niyo, mga kapatid? Yan ay by history. Okay? Sa pangunan ng Roman Empire. Sabi dito ni Daniel, dun sa ika-4 na kaharian, no, it was diverse from all the beasts, no? Kakaibang-kakaiba siya sa lahat na naunang hayop, no? That were before it. It had 10 horns. Mayroon siyang 10 sungay. Yung ika-4 na kaharian. Ano yung 10 sungay na yan, no? Praise the Lord. Okay. Tanong, paano naging kakaiba ang ika-4 na hayop sa 3 hayop na nauna? Praise the Lord. Paano naging kakaiba? 3 hayop na nauna. Praise the Lord. Paano naging kakaiba ang ika-4 na hayop sa 3 hayop na nauna? Praise the Lord. Paano naging kakaiba? 3 hayop na nauna. Praise the Lord. Paano naging kakaiba ang ika-4 na hayop sa 3 hayop na nauna? Praise the Lord. Paano naging kakaiba
Mga kapatid, itong napanaginipan ni Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 2, at pinakita kay Daniel sa chapter 7, ay mababasa natin sa huling aklat ng Biblia, sa Revelation chapter 13. Okay? Napagtatagpi-tagpi nyo na? Amen. Okay, next. Sabi ng Revelation 13:1, nung una sa Daniel, sino ang nakakita ng pangitain? Sino po? Si Daniel, tama? Panaginip ni Nebuchadnezzar, pinakita kay Daniel. Pagdating po ng Revelation, pinakita ito kay John the Beloved. Siya po ang nagsulat nito. Okay? Ang sabi nito, and I stood upon the sand of the sea, and saw, habang daw nakatayo siya sa dalampasigan, nakita niya ang isang hayop na lumabas galing sa dagat. Now, ang Revelation ay pumapatungkol sa mga simbolismo. Alright? Kaya nga, kailangan ng revelation para maunawaan mo. Praise the Lord. So, ang ibig sabihin dito mga kapatid, na yung halimaw o yung hayop na lumabas galing sa dagat ay pumapatungkol yung dagat sa multitudes of people. Amen? Ano uli yung beast? Kaharian. So, mayroong isang hari na lumabas out of many people. Amen? At nung lumabas daw siya, galing doon sa dagat, mayroon siyang 7 ulo at may 10 sungay. Saan natin nabasa yung 10 sungay kanina? Sa Book of Daniel. Okay? Amen. At itong beast na to daw ay mayroong 10 sungay na may mga korona. At sa kanyang ulo, praise the Lord, ay mayroong nakasulat na blasphemy. No? Hindi pala nakikita dyan. Ano yung blasphemy? Pamumusong. No? May nakasulat sa kanyang ulo na pangalang namumusong. Sino yung pinupusong niya? Ang Diyos, mga kapatid. Ganoon kalupit ang kahariang ito. Praise the Lord. Which is the Roman Empire. Okay. Now, ano yung tanong kanina? Ano yung pagkakaiba ng ika-4 na kaharian? Bakit ibang-iba siya? Ang Revelation chapter 13, siya po ang nag-describe kung bakit kakaiba itong pang-4 na kaharian. Basahin po natin sa verse 2. Okay. In the beast which I saw was like unto a leopard. Yung nakita niya daw na ika-4 na halimaw o na hayop ay katulad ng isang leopard. Saan ba natin mababasa yung leopard? Lumabas siya doon sa ikatlong kaharian. Tama? Nakakasunod? Okay. The third kingdom, leopard. And his feet, yung kanyang mga paa daw, ay katulad ng mga paa ng bear, no? Saan ulit ito nakikita? Doon sa ikalawang kaharian. Amen? And his mouth, yung kanyang bibig, praise the Lord, ay katulad ng bibig ng leon, which is the first empire. So lahat pala nakatangian ng 3 empire nandito sa ika-4 na empire. Nakakasunod po? Amen, no? Ang katangian ng mga naunang kaharian ay naghalo-halo sa ika-4 na kaharian. Isipin niyo kung gaano kabagsik yung unang empire, no, na nasakop niya ang buong mundo, yung Babylon. Nung dumating ang Medo-Persia, nasakop niya ang buong mundo. No, natalo niya ang Babylon. At nung dumating ang Grecian, siya ang nangunang imperyo. Ganon sila kalupit. Pero pagdating sa ika-4, lahat ng katangian ng 3 nasa kanya. Nandito sa ika-4 na kaharian. Amen? So ganoon katindi ang ika-4 na kaharian na ito, mga kapatid, no? Okay. Maliban sa kaibang itsura o katangian ng mga pinagsama-samang naunang mga hayop, bakit kakaiba ang ika-4 na hayop? Now, hindi ako ang sasagot nito. Biblia ang sasagot nito, mga kapatid. Kung bakit kakaiba yung ika-4 na hayop. Ano yung unang sagot natin kung bakit siya kakaiba? Amen. Lahat ng katangian ng unang
tatlong imperyo nasa kanya. Pero ito pa ang isa sa mga dahilan kung bakit kakaibang-kakaiba ang kahariang ito. Revelation 13 verse 2, mababasa nyo po yan, sulat nyo, no? And the dragon. Sino yung dragon? Si Satan yan. Mababasa nyo yan sa Revelation 12:9. Give him. Binigyan daw siya. Sino ang binigyan? Yung ika-4. Magkarugtong po yan ha. Galing tayo sa verse 1, no? Give him. Sino yung him? Yung ika-4 na kaharian. His power. Sino yung his? Si Satan. Nagbigay ng kapangyarihan doon sa ika-4 na kaharian. At ibinigay ang kapangyarihan, ang trono, praise the Lord, at ang, praise the Lord, great authority, no? Dakilang pamamahala. Amen? Praise the Lord. Kaya pala ang prophecy ng ating propeta, sabi sa kanyang propesya, watch the iron curtain, no? Sabi niya, abangan nyo ang iron curtain, no? Ang tinutukoy niya doon ang Russia. Prenapisay niya yan 1933. Wala pa ang Russia. Soviet Union pa lang siya. Pero ngayon, tingnan nyo ang Russia, namamayani na, di ba? And watch the bamboo curtain. Ang tinutukoy niya sa bamboo curtain, walang iba ang China, no? At ngayon, namamayani po ang China, economically. Pero sabi niya, huwag niyong katakutan yung dalawang yan. Ang katakutan nyo, ang abangan nyo, yung purple curtain. No? Ang purple curtain ay pumapatungkol dito sa ika-4 na kaharian. Amen. Na siyang namamayani until today. Alright? Are you with me? Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Okay. 13 verse 4. And they worship the dragon. Okay? Yung multitudes kung saan siya lumabas, which is the people, hindi nila alam na wino-worship nila yung dragon. No? Kasi siya nga'y gumagawa ng mga bagay na kagila-gilala sa paningin ng tao eh. Amen? Ano ang taktika ni Satanas palagi? Ang taktika niya is to deceive. Amen? Ano yung deceive? Ipakita sa atin yung isang bagay na tama, pero mali pala. Amen? At remember, kapag ang isang mali ay palagi mong ginagawa, sa mata ng bata, ito'y nagiging tama. No? And they worship the dragon, which is the Satan, which give power unto the beast, walang iba ang Roma, and they worship the beast. Nangyayari ba yan? Saying, ito daw ang sabi ng mga tao, who is like unto the beast? Walang makakatulad sa kanya, sabi niya. Who is able to war with him? Walang sino man ang pwedeng makatalo sa kanya. Ganoon po siya kalakas, mga kapatid. Okay? Amen. Now, next. This Roman Empire of iron. Amen. Nandun pa lang po tayo sa ika-4 nakaharian. No? Iron signifying power and great destructive force against opposition. Yan po yung bakal. Tama ba? Noong mga panahong nakaraan, pag kumpleto ang sandata mo, marami kang espada at tabak at sibat at pana, which is composed lahat ng bakal yan, di ba? You are the strongest, amen, country. Tama? Praise the Lord. Hindi, iba na sa panahon ngayon kasi ang labanan ngayon, nuclear bomb na, di ba? Missile na. Praise the Lord. Okay? So yun daw, yung iron na yun, kung bakit siya naging iron, yung Roman Empire, kasi ito ay nagsisignify sa kapangyarihan at sa dakilang pang-destructive, no? Pang-sira, no? Sa anumang kalaban nila. Okay? Was to be made of two main division. Nahati po yung Roman Empire na yan. Search nyo sa Google, no? Naging East and West, mga kapatid. Roman Empire. Kaya nga, pagdating sa dulo ng pangitain, nahati po. Alright? Amen? Okay. But as the glory, ito po ang katotohanan, lahat ng imperyo,
lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa na gawa ng tao, lahat po yan ay maglalaho. Mabibigo, no? Nabigo nga yung Babylonian eh. Nabigo nga yung Middle Persian eh. Nabigo nga yung Grecian eh. So yung Roman Empire ay mabibigo rin, no? As the glory and power of all empires, papasok na po tayo dun sa pagkakahati niya, fail, so this empire began to fall also. Amen? Dahan-dahan pong nanghina ang Roman Empire. Okay? Thus Roman fell. Pagan imperial Rome was no longer iron. She crumbled, no? She was wounded to death. Siya ay nasugatan na tila ikamamatay. Amen? At ito'y mababasa po natin sa Revelation. Yan po ang nangyari sa Roman Empire. Nasugatan siya na tila ikamamatay niya yung sugat, no? Bababasa natin mamaya. Rome could not now rule, it was all over. Okay? Hindi na siya pwedeng mamahala kasi nanghina nga siya eh. Alright? Yun ang akala ng tao. Amen? Yun ang akala ng tao, mga kapatid. Praise the Lord. Basahin natin yung Biblia. Revelation 13:3. And I saw one of his heads as it were wounded to death. Diba? Nasugatan po yung binabanggit na beast, no? Wounded to death, parang ikamamatay niya yung sugat. Kaya lang, may kasunod. Ano yung kasunod? And his deadly wound was healed. Paano nangyari na yung imperyong yun, yung Roman Empire, pinakamalakas na imperyo, ay biglang gumaling yung kanyang sugat? Amen? Siyempre, pag gumaling, di babalik siya sa pamumuno. Tama, di ba? In what way? No? At nung gumaling daw yun, yung sugat na yun, and all the world wondered after the beast, no? Namangha yung buong sangkatauhan dahil akala nila yung imperyo ay tuluyan ng mawawala. Pero ito, gumaling siya, mga kapatid. Amen? Siguro nakukuha nyo na yung pictures na sinasabi, mga kapatid. Alright? Okay? So, hindi po ako ang nagsasabi yan sa inyo, ha? Yan po ay binabasa natin according to the Bible prophecy. Amen? Para patunayan sa atin ng salita ng Panginoon ay totoo. Praise the Lord. At nasasaksihan ng ating mga mata. Amen? Okay. But how wrong the world was, do? Gaano daw naging mali ang tao? For the head, sino yung head? Yung Rome. The wounded was not wounded unto death. Nagkasugat siya pero hindi sa ikamamatay, no? Ito po ang ibang translation niyan sa Biblia, no? And one of his heads appeared to have been mortally wounded, the throat having been slashed, para daw siyang ginilitan ng lieg, no? And his death stroke was healed, and the whole earth followed after the wild beast in amazement, mga kapatid, no? Talagang nagulat ang sangkatauhan dahil bigla uling nagkaroon ng panibagong kapangyarihan itong Roman Empire. At sa anong paraan, mga kapatid? Okay? The beast that was wounded unto death but live again is, ano daw? Imperial pagan Rome that fell to the onslaught of the barbarians and thereby lost her temporal power. Amen? Siyempre, nung panahon ng paghahari mo, may mga kalaban ka, no? Okay, nagmistula daw, natalo ang Roman Empire ng mga barbaro, no? At yung kanyang kapangyarihan ay pansamantalang nawala, no? Bakit her? Puwapatungkol sa church, babae, no? But, paano nanumbalik yung lakas? Are you with me? Nakikinig pa ba? Okay? But she regained it in Papal Rome. No? Nang mag-transpose ang kanyang kaharian sa
Papal Rome. Ano yung Papal Rome? Dati ang mga namumuno sa kanila, yung mga pandigma, di ba? Handang makipagbaka. Pero biglang ang namuno sa kanila is Papa. Nagpanibagong anyo, mga kapatid, yung Roman Empire. Do you see it? The nation that ruled by the crushing all, ang nasyon daw na unang pinangungunahan kung paanong siya'y nananakop, di ba? And which became the strongest empire ever known, was finally wounded to death. Her power was gone, okay, physically, as to control by armies. Yung kanyang kapangyarihan physically na kumukontrol ng mga army ay nawala. Okay? And right in this age is when the beast of Revelation 13:3 that was wounded to death. Ano yan? The pagan Roman Empire come back to life and power as the Holy Roman Empire. Amen? Okay. Kinikilabutan ba kayo? Praise the Lord. That's the truth, mga kapatid, no? Greater is He that is in us that in the world. Walang dapat ikatakot, mga kapatid. Amen? Yung Roman Empire, nagpanumbalik ang lakas niya at naging Holy Roman Empire. Amen. Palakpakan natin Panginoon. Praise the Lord. Saglit lang pala itong ating munting topic ngayon, no? Paano naipanumbalik ng Roman Empire, no? Paano siya naging Holy Roman Empire? It was under Constantine. Amen? Si Constantine po ay may pagkapolitiko yan, no? Nakita niya na yung Kristyanismo nung panahon niya ay dumadami, no? At yung kanyang nasasakupan, nako-convert sa Kristyanismo. Remember, ang Roman Empire are pagan. Pagan worship sila. Samantalang ang Christian, they worship one God. Alright? Kaya nakita ni Constantine na marami sa kanyang mga nasasakupan nako-convert sa Kristyanismo. So, anong ginawa niya? Pinag-isa niya po. No? Doon siya pumasok, no? I think 33 AD nang magkaroon siya ng isang meeting sa Geneva na pinagsama-sama niya lahat ng relihiyon, mga kapatid. Under Constantine, she come back to life. No? Dahil kay Constantine, nagpanumbalik ang lakas ng Roman Empire. For Papal Rome has infiltrated the whole world. Tama ba? Ang Roma, ang nangunguna sa buong mundo ngayon, mga kapatid. And her power is absolute. Hindi mo pwedeng banggain yan, mga kapatid. Hawak nila ang mga bangko system natin. Amen? She uses kings and merchants. May lahat ng hari, pag pumunta sa Vatican, hindi pwedeng hindi sila lumuhod or humalik sa kamay ng Papa. Tama ba? Praise the Lord. At merchants. Ano yung merchants? Mga negosyante, mga kapatid. Amen. She uses, no? Ginamit niya ang mga hari, ang mga merchants. Ano ba pinakatagal nito? Buy and sell, no? Something gano'n, no? Mga ekonomiya, no? And her deadly religious and financial strength. Siya po ang pinakamayaman. Remember, nang dumating dito ang Kastila, anong dala nila? Kristyanismo. Pero aside sa Kristyanismo, anong hinahanap nila? Ginto, mga kapatid. Okay? Ano dyan natin mga teachers? No? At lahat ng ginto ng sanlibutan na kanilang nasakop, dinala nila yan sa bansang Roma. Ganoon sila kayaman ngayon, mga kapatid. Amen? Kaya nilang patigilin ang ekonomiya ng isang bansa. At as far as I know, kahit ang US, baon sa utang sa Roma. Okay? Financial strength, she is governing as the goddess of this present age. Agree? Nakikita niyo po ba, mga kapatid? Amen. Okay. People look at Rome, they look at the nation of Italy, and as they look, they do not realize that Rome with her
strict confines where the Pope as an actual area as his domain is literally a nation within a nation, no? Italy, bansang Italy, ang capital ay Roma at isa sa mga city niya ay Vatican City. Okay? Pero alam niyo ba ang pinakamalakas sa buong mundo? Hindi yung buong Italy or yung Rome, pero yung Vatican. Amen? Okay? At yung namumuno doon, kinakilala ng buong mundo as leader, mga kapatid. Amen? I remember, nung pumunta siya dito one time, lahat ng network ng signal nawala eh. Restaurant pinatigil, mga kapatid. Ganun siya makapangyarihan. No? Tumatanggap siya sa kanyang lugar ng ano daw, ng mga ambassadors, no? Mga leader. Ganoon siya po kapangyarihan. Praise the Lord. Patapos na tayo, mga kapatid. 30 minutes lang pala to, no? Okay. So nakita nyo ba yung transformation nung yung ika-4 na beast patungo doon sa kanyang transformation, mga kapatid? No? Na tila siya'y namatay, pero nabuhay, gumaling, mga kapatid. Amen? At sa panahon ngayon, sabi dito, the Papal False Christian Rome, she is even called the Eternal City. Tama ba? Tinatawag siya na Eternal City ngayon, no?